Morning mga katsupa! Panibagong buhay, panibagong araw, panibagong kayod, panibagong chismis. Chismis para mabuhay. Tapos na ako maglaba, tapos na rin ako maglinis, tapos na rin ako magluto. Napaladesisyonan ko na. Ayan, nahihirapan na magtagalog, no? Nahihirapan na magtagalog. Na magluto ng bulalo kasi yung aking mais masisira na. So, ito, papakita ko sa inyo. Ito, pagka nagbubulalo ko, nag-aano ko ng patis. Ayan. Patis na may... Nandito yung remote. Balik ko muna yung remote. Ito ang aking niluto. Ayan. Bulalo po yan, pero ang daming mais na. Pero merong ano yan, pechay at saka dito, repolyo, tsaka beef na sa ilalim. Kaya lang lumubog kasi nga yung aking mais marami. So sabi ko, dinamihan ko na yung mais kasi masasayang lang, di ba? Ayoko namang itapon, masarap pa naman ang mais. So ayan, tapos na akong maglaba. Nilabang ko yung mga hindi pwedeng ilagay sa laundry. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan, tapos na ako maglaba. Ayan. Nilabang ko yung yung hindi na laban ng masyado ng lang laundry. Yung ibang maninipis na damit, hindi ko nila laundry kasi masisira. So, kinukusot ko siya sa kamay. Ang aking asawa mamaya uuwi ng mga 11:30. Anong oras na ba ngayon? 11:31 na. Siguro mga 11:35 nandito na yan. Umuwi siya rito para dito kumain ng lunch. Kasi nung time na wala ako dito, doon siya kumakain sa gasoline station. Buti na lang nandito na ako kasi lagi na ako nagluluto. Diba? Pagod ako. Naglinis ako ng kitchen namin, nagluto, naglaba. So, ngayon hindi pa ako nag-aalmusal. Ang kinain ko lang is isang mais. Kasi mamaya nga, ito, inaantay ko yung asawa ko para sabay kami kumain. Natuwa ako, ang dami pa rin nanonood sa aking mga video, no? Ang aking asawa, dati, kwento ko lang, chika ko lang sa'yo. Dati daw, ang kwento niya sa akin, hindi siya naniniwala sa mga God, emerald na ganyan-ganyan. Sa akin, di ba ako kasi, lumaki tayo sa Philippines, so tayo, maka-Diyos, yung parang, alam mo yun, di ba? Baka ako lang. Huwag na natin lahatin kasi may mga ibang mga demonyo. Diba? Sa Philippines, alam natin ng Diyos. Takot tayo sa Diyos, diba? O tayo lang mababait. Takot. Tag dito. Dati, kinukwento niya yan sa akin. Hindi daw siya naniniwala sa Diyos. Ganyan-ganyan. Dahil wala daw pruweba. Ganyan-ganyan. Sabi ko, dati daw yun. Ngayon, naniniwala na daw siya. Kaya gusto na daw niya magpa-convert ng Christian. Sabi ko, sige, maganda yan. Go mo yan, push mo yan. Kasi ako, wala naman akong problema sa religion as long as mahal natin ang isa't isa, di ba? Wala talaga akong sa religion. Basta mabait kang tao, hindi ka gumagawa ng masama, di ba? Pero ngayon, unti-unti na nabubuksan yung utak niya na nga daw, pagka wala ka daw kinikilalang Panginoon, parang wala kang mapupuntahan, parang gano'n lang niya, ang isip niya ngayon. So gusto niya magpa-convert ng Christian. Kasi yung mga monk, iba kasi ang niyan, iba ang God, parang, oo, may Diyos sila, pero iba, parang, alam mo yun, uncensored, parang gano'n. Hindi ko alam pero ayun lang pagkakaintindi ko. Hindi sila mismo sumasamba ata sa mismong Diyos. Sumasamba sila sa mga ninununuan. Parang nga ganyan-ganyan. Ganun lang inaano nila. Ngayon, naniniwala na siya na gusto na daw niya talaga mag-Christian. Kasi yung anak niyang si Honey, nag-Christian na. So, parang na, unti-unti ng... Pero akin hindi ka talaga problema yung religion na yan. Kahit anong pa religion mo. Wag lang yung yung tag dito. Sa mong kasi, pwede mag-asawa ng
Sabi sa akin ng asawa ko, pwede daw sila mag-asawa lang kahit ilan, ganyan-ganyan. Katulad ng mga Muslim, pero hindi siya naniniwala sa mga ganun. Kasi gusto niya, isang asawa lang daw talaga. So parang, sabi ko nga pangalawang asawa mo na ako eh. Diba, parang ano rin, kasi ako wala pa ko experience, first time ko mag-asawa. Hindi naman ako divorced noon, pero ako meron akong relasyon noon. Oo, hindi first time yung magmahal, pero yung first time daw mag-asawa, iba kasi asawa sa sa relasyon lang na puppy love, iba naman yun eh. Ako first time ko lang. Pero yung sinasabi niya sa akin na pwede nga sila mag-asawa ng marami kahit ano pang gusto nila. Kasi ayun daw noon pa, nung mga lahi nila. Ganun daw, pwede daw yun. Kasi yung ex-wife niya, nanay noon, tsaka yung asawa noon, dalawa yata sila mag-asawa. Tapos isa lang yung lalaki, dalawa yung babae. So, ayun yung okay daw yun sa mga ninununuan nila, ganyan. Pero ngayon hindi na daw siya naniniwala sa ganun kasi ang gusto niya isa lang nga. Yung dalawang babae titira sa isang bahay, no? Iba yun. Ayaw niya ng ganun. Kasi nga magulo daw. Pero yung noon pa daw, yung sinaunang panahon, pwede daw yun. Kasi naniniwala daw sila na pagka marami kang asawa, nagtutulungan. Noon pa yun pero ngayon kasi iba ng panahon, nag-iinggitan na. So, iba talaga ang buhay. Nag-iiba talaga ang tao. Kaya sabi ko, tagal naman ang asawa ko, nagugutom na ako. Hindi pa ako nag-aalmasal. Mag-alas 12 na. Kalahating mais lang yung kinain ko. Nakikinig ako ng Voice Over Flower na theme song. Pagka naririnig ko yan, naaalala ko yung mga nung teenager ako, yung mga 14, 15 years old. Kasi noon, nakatira kami sa sa Punta, Santa Ana, Manila. Nakatira kami diyan. Ang view namin, ilog. Nakatira kami sa second floor. So, pagka alas 6 ba yun start ng Voice Over Flower? 5 yata yun. Basta, bago magbalita nun, di ba ang balita nag-i-start ng alas 6? O tama, 5 yung Voice Over Flower. Naalala ko yun kasi nung time na yun, umuwi ako sa school ng alas 2, umuwi ako ng Kasi kay sa Mariano ako nag-aaral noon. So, umuwi ako mga alas 3, tas tulog. Pagkagising, ayun na, inabang ako ngayong Voice Over Flower. Nung time na yun, hindi naman uso ang ngayon, flat screen TV at saka yung wifi. Diba? Hindi uso yun. So, ang TV namin, yung malaki pa, yung malaki yung likod. So, inaantay na ang meron lang kami, TV Plus. Yun, naalala ko. Meron kami TV Plus. Tapos yun, pagka naantay ko ngayon Voice Over Flower. Kaya pagka pinapatugtog ko yung Voice Over Flower na yan, nakaalala ko yung mga time na yun. Yung sana maliit pa, wala pa akong problema, Ang problema ko lang is yung baon pagpapasok sa school. Kasi nilalakad lang namin yon yung Mariano nun. Kasi malapit lang naman kasi sa kami, sa tawid ilog. So, tatawid mo lang yung ilog, lalakarin mo na lang yon. Pag uwi din, lakad din. Noong time na yun, ayun lang ang problema ko, yung baon. Tapos naalala ko, 20 pesos lang ata yung baon ko noon. Kasi ang pamasahe lang sa bangka, 2 pesos. Ewan ko lang ngayon kung magkano. Kasi pag estudyante, 2 pesos noon. Doon pa yun Ewan ko lang ngayon kung magkano na. Tapos, di ba, ang balikan ko is 4 pesos. So, meron akong 16 pesos na titira sa baon ko. Tapos yun, binibili ko ng ng pancit canton doon sa aming, sa aming school. Kasi may mga tas merong pang hotdog na may kanin. 20 pesos yun. Kaya minsan nangihingi ako ng piso-piso dun sa aking mga classmate. Pagka hindi kasya yung aking baon. Naalala ko. Nakakatawa pagka iniisip mo,
So, sana pwede mong balikan, no? Yung ganun ka lang dati, yung problema mo lang talaga, baon. Baon lang. Kasi nung time na yun, ang mama ko nagtatrabaho sa sa Queenie's. Yung yung lutuan ng mga pagkain doon sa punta. Basta malaki siyang restaurant. Tapos mga 60 pesos yata nung time na yun yung isang balot ng ulam. 60 pesos, di ba mahal na yun? Kasi ang noon pa, ang isang order ng ulam is 30 pesos. Doon sa Queenie's, doble. So, ang nanay ko, isa siyang chef cook doon. Kasi masarap magluto ang nanay ko. So, doon siya nagtatrabaho. Tapos, lingguhan ang sweldo niya. So, wala. Ako lang talaga mag-isa sa bahay. At saka yung isa kong kapatid na kuya ko. Tapos, para sa kami papasok, ang tatay ko isa nag-tricycle driver. So, ang tatay ko ang nagsustento sa akin. Sa aming dalawa ng aking kapatid. Kasi yung ate ko tsaka kuya ko, meron ng trabaho yun, nung time na yun. So, pumupunta-punta na lang sila sa bahay. So, ang natira talaga, ako at saka yung kuya ko, si Mokong nga. Kasi yung, yung mama ko kasi, buwisit na buwisit sa kapatid ko. Tinawag na Mokong. O di, nung lumipat kami sa kabilang, dyan nga sa Santa Ana. O Mokong, asat si Mokang? Ayun, na-start niya yung Mokang. Ako nga yung tinawag na Mokang. Kaya kaming dalawa, ang pangalan namin, Mokong and Mokang. Diba? Nakakatuwa. Kasi dati hindi talaga nickname, yung nickname ko Mokang, hindi. Nag-start lang yan nung lumipat kami doon sa Santa Ana. Kasi nga nung pero nung nandun kami sa punta, hindi nila kami tinatawag ng ganyan. Hindi. Ang tawag nila sa akin is Winnie talaga. Winnie or Weng. Tapos nag-start na nung name ko nung na yung tinawag sa akin. Ay hindi. Nung nag-college na ako, ang nickname ko sa sarili ko, Nika. Para ba iba naman, di ba? Kasi Winnie ka eh. So, sawa na ako sa Winnie. Nika na lang. Ganyan. O, di ba? Paiba-iba yun, no? Hindi mo alam kung ano talaga yung Pero ang talaga, ang maraming tumatawag sa akin is Winnie. Winnie talaga. Kasi yung mga college friend ko, ang tawag sa akin, Nika. Yan. Alam mo talaga sa sarili mo na college friends mo eh. Kasi nag-start yung Nika ang pangalan yung nag-start ka na mag-college eh. Pero yung high school ka, ang tawag sa'yo, Winnie. Natutuwa lang ako. Pagka talagang naririnig ko yung Voice of Love, hindi talaga nawawala yung ko, nung nangangarap lang ako na magkaroon kami ng flat screen TV, magkaroon ng wifi. Kasi nun talaga, pagka may wifi ka, tapos may flat screen TV ka, tapos meron kang smart TV ba yun? Sa akin mayamang ka. Ayun yung ayun lang yung pangarap ko noon. Tapos ngayon, napakadali na kunin, no? Pagka iniisip ko talaga, parang alam mo yun, pagka gusto ko panoorin ulit yung Voice of Flower. Parang, pagka pinauulit ko, parang bumabalik ko sa teenager ko. Alam mo yun? Lang ako. Tagal lang asawa ko, ha. Konti na lang, iinit na ako. Manyiinit na ako, nagigigil na ako. Hindi ko pa rin nakikita yung sasakyan niya. Dahil pa rin talaga natutuwa po ako sa lahat ng nanonood sa aking video. Lalo na yung mga mami. Natutuwa ako yung mga mami kasi nanonood sa akin eh. At saka yung mga Pinay na nasa Amerika. No, thank you po sa lahat na nanonood. No, thank you po dahil wala kayong sawang pakinggan yung boses ko kahit nakakabuisit na. Hindi pa rin kayo nagsasawang manood. No? Kasi noon talaga, noon kasi hindi ko kaya magsalita, hindi ko kaya ang gumawa ng isang vlog. Nakita nyo naman yung nung vlog ko pa, nung nandun pa ako sa Santa Ana. Yung unang vlog ko, puro tawanan lang kasi wala kayong ma-share, wala kayong nung pumunta ako dito na, alam mo yung utak ko, nag-pop up na
Ayan na, aking asawa. Oh my God. Maraming salamat. Nandito na ang aking asawa. Kakain na kami. Dok lang ako. Hi, baby. Lunch? Are you going back home? No, I'm going, Daddy. Yay! Anyways, I saw some pots over there. It's free. You want to walk over there and get it after lunch? You can go look at it. Okay. We'll take a walk out because it's nice and sunny. It's ready? Serve it and I'm gonna eat. Kain na kami. Kain tayo. Yeah. Nilagang mais. Baby, what do you want to drink? Just water. For you, this for me. Eat. Kain po. Baka mapasarap ang kain natin na ano na yung diet, nasira na yung diet. Okay, some classic food. Classic food. Hope you're gonna like it. Of course I will. Beef or pork? Beef. How can I hate it? My baby's always making delicious food. This is so spicy. It's okay. Kain na kami. Tapos na kaming kumain. Tawag dito. Kukunin namin yung nakita daw niyang pot. Oh, it's a small pot. That's why you don't even have to buy new pots. You just use these. Just dig some sand and put it in there. Makauwi na kami. Nakuha lang namin yung dalawang pot doon kasi sayang din, di ba? Kasi meron akong mga plants dito sa ano eh. Sa loob ng bahay eh. Mawawala yung kanyang ano. Hanapin ko nga muna. Mawawala na naman yung remote niya ng ano, ng garage. Lagi nawawala yun. Naglalakad kaya yun? Lagi nawawala kasi nakaraan, nawala. Ako rin nakahanap, nakalagay lang dun sa bag niya. Ngayon nawawala na naman. Sabi ko baka naglakad. Nakakaaning ang buhay. Paano kaya pagka matanda na kami, no? Pares na kaming ulyanin. Unfortunately, I did. Where did you put? I don't know why I left it in there. In the garage? Iniwan niya sa loob ng Are you coming garage. outside? Yeah. Okay. Well, don't lock the door then, and leave the AC on. Close the door so the house stays cool. Okay. Tatakpan ko muna yung aking ano, patis. Ayan, takpan natin. Ang ano, ang init sa labas. So, ito na ang aming garage. Nice niya yung aming. Ito yung bed frame namin. Okay. Yeah? Just hold it. Hold it. No, hold the metal. Hold the metal. And if they are the same size, that'll work. Okay, good. Sarap pag tumambay dito eh. Here, there's a lot of room, right? That's what I got the wood for. Yeah, it's free. Yeah. And then I'll put the box thing back on top. The wood is going to support it. That's what the wood is for. The wood is going to support the weight. Yay! It's very good. That way, it's not going to be broken. It's not too long. I can use this one. I thought I had a grinder here. Tignan natin yung lagari ng aking asawa. Napakaliit. It's not working. I need a circular saw. This one is just not strong enough. Yeah. This isn't it. I need a circular saw. I'll bring it from my work tomorrow. So I need the proper tools. That's not going to do it. Okay, I'll leave it here. Tomorrow I'll bring the circular saw here. Because with that I can cut it, but it's just going to take too long because it's not strong.
circular saw is kind of like that, but it's got the big wheel, and that's going to do the job. Ito, tignan mo yung aking ano. Meron na akong kamatis. Yan o. Yeah. Hey, that's gonna be mine. You're gonna use it? Yeah. I'm gonna give you the small one I have. Okay. But you have this since you have a table. Yay! It's good for you. Okay, I'm just using the table on there, so I'll use this. What are you gonna do? Go back and see if I can make a call for your appointment. Okay. But this is very simple. It's very basic. Hello, I have a new bike. But go ahead, try it. Am I gonna go this way? Yeah, just go over there, go around, and come back. You got it? Do you want the seat to the steering wheel to go adjust a little bit more forward? Oh, Or my knees is gonna be on here. is it hitting the steering wheel? Yeah. Okay, that means you need adjustments.